lahat ng available na toppings binalagay na natin. May pork chop, may liempo, may chicharon, may utak, may bulaklak. First bite. Thank you, Lord. Ayan, bumili nga ng fried siopaw. Ito. Nag-isa kayo, sir. May ganito, utak. Meron po, sir. Pwede rin po mag-patch sa ibabaw po. Ay, ito kayo, Oliver. Napkin pa dyan. Ba't may napkin dito? 8:03 AM, samahan nyo kaming bumiyahe sa Batangas, mga Cubs. Sa driver natin. Hi, hello, Cubs. Teka, baka maano. Hindi niya po alam na mag-vlog tayo dito sa Cubses channel dahil ang tagal na po natin walang upload, no? Meron tayong pupuntahan na kainan na first time ko lang din matitikman. Doon na tayo diretso, samahan nyo kami sa biyahe. Let's go. Stopover muna tayo dito sa Makati para sunduin ang ating mga kasama. Ayan, nakapag-drive po si camera woman. Good morning! Let's go to Lipa! Switch muna tayong driver. Chow food crawl daw muna magdadrive hanggang Batangas. Alright, nagpahinga po si camera woman nasa likod. Diretso na tayong Liam's Lomi House. Shoutout sa'yo, Mike Dizon. At ikaw din, Mike Dizon. Totoo na, Batangas. Next clip. Let's go! 10:41, 8:02 tayo umalis ng San Fernando, Pampanga. Nakarating na tayo dito sa Lipa. Siyempre, first stop natin. First time ko dito sa Liam's Lomi House. So, ang mapapanood nyo ngayon ay puro roll lang. Walang masyadong format. Wala kayong susundan na kahit anong parang TV show. Kung ano lang yung totoo. Walang cut to. Cut mo na. Parang may napapansin ako sa iyo eh. Ano? Yan o, yung buhok mo. Oh, hindi. Matagal na yan. Matagal na yung buhok ko. Ano to? Gupit. Opa. Sige, tara na. Cut mo na yan. Ayan na po yung mga bisita. Ay, tayo pala yung bisita. Napudol mo ako. May Naka-action kapatid na. pa rin pala siya. Meron ako mga vlog ngayon. Authentic pa rin. Ang pamilya ito nangyari. Magkukroll ako. Sa video ko na to. Yan yung mapapanood nyo mga Cubs. Magkukroll tayo. Walang format dito. Roll lang. Kanina pa po namin naririnig yung fried siopaw doon. Sabi niya, fried siopaw. Mamaya panaginip natin. Fried siopaw. Fried siopaw. Liam's Lomi House. Marami pa tayong pagkakwentuhan dyan. Tatanong natin kay Jason, bakit tayo nasa Liam's Lomi House? Let's go. Order muna tayo. Nag-insist ako magbayad. Ayaw ni Jason. Sinasagot niya, no? Nag-aaway na sila, oh. Nag-aaway na sila. So, naka-order na nga kami. Waiting na lang sa aming order. So, ito yung Liam's Lomi. Malawak siya. Maraming upuan. Ngayon ay pa-lunch pa lang. Kaya unti-unti pa lang dumadami ang tao. Pero ngayon medyo marami na to, ha. 11 o'clock pa lang halos. Siyempre sa Batangas, kapag umorder ka ng Lomi, dapat meron ding kapartner na ganitong sausawan. Kasi yan ang order natin, no? Special fried rice po. Yun. Chicken stick, kanina po. Chicken. And Lechon chami po. lechon chami dito. Yun naman yung barbecue, oh. Yung ibang in-order natin, hindi ko alam kay Jason kung ano in-order niya, no? Actually, kaya pag mga turista, tapos nagtatanong sa akin na lumiyan, ito yung sinasuggest ko talaga. Kasi alam ko na maraming pwedeng orderin dito. Kasi syempre hindi naman lahat ay kumakain ng lomi, hindi nila gusto, at least dito may mga choices sila. At mamaya, papakita natin kung paano talagang kainin ang tamang may pagproseso ng paglomi. Nakasama dito. Ayan. Hindi lang kasi siya basta-basta kinakain ng pag-serve sa'yo. Basta mamaya makikita niya. Ano yan, sir? Lechon lomi. Special lomi tsaka lomi canton. Ayun. Ito ang legit. Kakainin mo siya dito mismo sa Lipa. Special lomi. Tapos, ang kagandahan dyan, breakfast lunch na to. Ito po yung lomi canton. Yan, ganyan yung itsura niya. Ito po yung mga in-order natin. Ang unang tumikim, nauna pa sa mga vlogger. Ayan, si camera woman. Chami to, chami. Chami, hindi yung lomi, ha. Magkaiba, pansit naman yan. Sarap, chami. Sige ha, anong lasa? Takap. Hindi, kasi gusto ko ng chami. Matamis tsaka maanghang eh. Ayun, matamis. Na maanghang. Diba? Yan ang talaga habol niya dito eh. Sa Batangas, hindi niya naghahanap ng lomi, hindi naghahanap ng goto. Basta anong klaseng pansit, pwedeng kumain yan. Pati yung pansit tostado, hinahanap niya. Mahilig sa pansit eh, no? So, tinan niyo, may plato nga oh. Ayan oh. Matik yan, diba? kailangan may plato yan. Naturuan na ako nito ni Jason dati. Yun, kailangan daw, ilalagay dito. Nililipat dito kasi dito, pwede mo naman kainin. Kaso mapapasok ka dyan. Hindi lumalamig, no? Kasi nakakulong eh, oh. Oo, kasi pag dito mo hinalo yan, lalapnaw naman yan. Tama. Kaya yan, ano muna dito. Tag ngayon, titikman mo muna ng walang sausawan. First bite. Thank you, Lord. Higop malalaw talaga pag ganito kainit. Ayan, authentic lomi siya in a way na kulang sa lasa talaga. Lalagyan mo talaga siya ng sausawan. Pero yung kinain natin lomi dati?
Oo. Kahit di mo tinlayan yun. Tama, oo. Tapos kita mo siya, hindi siya ganun kalapot din kumpara sa iba. Tama. Kaya yung mga turista, kaya nga, sabi ko nga kanina na parang entry level siya sa mga turista na gusto mag-try ng lomi. Pero tingnan mo yung ano, yung lapot na, yung thickness naman ng sauce, parang sticky oh. Ayan oh. Oh, oh galing oh. Nakakapanlaway. Yan yung itsura niya. Yan, unang part pa lang po ito ng aking pagkokrol muli dito sa Batangas. Liam's Lomi House. May nabiktima nung fried siopaw. Ayan. Kasi ang ingay nung nagsasabi ng fried siopaw doon sa labas. Fried siopaw, fried siopaw. Alam mo? Ayan nga. Kung sinong nabiktima talagang totoo. Sige. Ayunin mo muna yan. Ito kasi. Nabiktima. Sabi kasi, fried siopaw, fried siopaw. Ayan, bumili nga ng fried siopaw. Ito. Yun o. Fried siopaw. Ang galing na. Kasi tostado parehas o. Kabila. Hindi katulad nung nabibili natin sa Manila. Ay, ilalim lang. Lalo mo ito lahat. Fried siopaw. Tingnan nyo mga kapsang kami dinala ni Jaysar. Pagkatapos namin kumain lomi, kailangan daw mag dessert at saka kape. Sila yung mga salarin sa dessert. Gusto mo rin? Kilala lang kita. Bakit mo alam? Kilala na kita. Ayoko nga sana. Pero andito na tayo. Hindi oh. Gawain ko rin yan eh. Gawain ko rin yan, kaya alam ko yan. Andito na tayo. Ano pa nga? Wala tayong choice. Kamay tayo nito. So ganito ginagawa ko sa Team Canlas na pag darating na yung order. Lalapag ko lang na. Lapag shot. Ayan na po yung order natin. Tapos, black lang po yan. Wala po yan sugar. Pero gagawin natin sugar ay equal. At sa inyong itim, sa amin makulay. Dito, Alam mo. medyo conscious dito eh. Pero yan o, share lang natin. No? Ito, leche runs daw tawag dito. leche Parang runs. leche flan na kamaroon. Kamaroon o leche plan yung ilalim niyan. Iaasa ko na lang po ang taste test nito kay Jason. Iyo. Correct ko lang, sabi ko kasi kanina leche flan kamaroon eh. Makaroon po. Makaroon. Leche flan na makaroon. Ayan, na-correct ko na. Thank you kay Yui. Ayan, magkaroon kasi. May bigla na lang nag-appear dito oh. May mga bago na namang order. Galing yata sa Agata to eh. Tikman natin. Titikman niya yan. Oo, bigay eh. Tikman natin dahil nakita sa CCTV at saka may CCTV doon, tapos may TV dito, tapos may TV dito. Let's go. Alright. Cheers. Cookies. Damay-damay na to. Oh, hindi siya masyadong matamis. Yun naman siya. Soft and chewy. Yung texture niya sa labas, parang sarap kagat-kagat. Next po. Excuse po, para sa inyo po lahat. Meron na naman! Grabe naman si Agatha! Cakes and pastries, mga kaps. So talagang suportado tayo mga kaps ng Agatha sa ating road to diet. Pero salamat po! We appreciate these gifts. Gifts, may S talaga eh, may S. These gifts. Yan. Grabe. Uy. Diyos ko po. Marami pa kayong makikita ng ganito sa dulo ng video. Bubuksan natin isa-isa. Uy, cream pa. Salamat po. Tapos, on to the next. Thank you po. Thank you. Agatha, nasa tapat lang siya ng Liam's Lomi. Ayun lang siya. Galing lang kami dyan. Tapos yung siopaw. Ito na mo. Magkakatabi na sila dito. Tara, fried siopaw. 1:58 PM po ang aming next stop at ang next stop na to ay hindi natin makakainan sa ngayon dahil day 1 pa lang. Sisilipin lang natin siya, kasama pa rin natin si Jaysar. Pero kung gusto nila mapanood to bro, nandun, naka-upload na. Naka-upload na. Sa Team Canlas, kumain nga kaming dalawa dun eh. Oo. Pero bukas pa yun mangyayari. So nakita nyo lang kung mga behind the scenes namin dito sa raw vlog po ng Cubs Chess. Ito po yung gotohan, sarado na nung dumating kami. Ito? Ah, yun! Grabe, ang tagal na nito Kuya Oliver. 3 taon na lumipas, binigyan ka pang pero. Oo, may mga, tamo ka may mga ano pa dyan. Ay, ito Kuya Oliver. Napkin pa dyan, ano? Ay, nag-iiwan pa ng picture. Oh, ba't may napkin dito? May napkin pa, tapos ayan, may resume, may 1x1, may 2x2. Tapos mga sticker. Oh, meron pang Toyota card dito. Mga ID, oh. Tama, may ID pa. Mga ID. Ganito na po karami after ng 3 o 4 na taon. Pero ito po tayo. Ayan. Hindi na wala kay Team Canlas. Akala ko nga nun wala yung sa amin eh. Hindi ko matandaan kung nagdikit ako. So, nagdikit pala ako. Diyan nag-umpisa yan. Oo. Shoutout po dun sa kung sino naglagay nito. Ito pa oh. Pero parang dalawa, oh. Dalawa pa napkin dyan, oh, mga kaps. Ito, oh.
Kinabukasan, 6:01 AM. At kung napanood nyo nga yung upload ng Team Canlas, ayun nga yung nangyari sa stop na to. So, pagka 24 hours na po tayo, kinabukasan na to, susunod naman natin kakainin. Doon naman sa Lipa City ulit. Kasama pa rin si Jaysar. Yun. Hindi ko alam kung anong plano, pero Tingnan surpresa na lang. Oo. Oh, yan. Talo na agad tayo doon. Let's go. Tata Uding Lomi. Pero hindi po Lomi ang sadya natin dito dahil sabi ni Jaysar, dito daw tayo kakain ng pansit tostado. Pahabol lang po kami ng Mickey. Dumagsa po kasi. Nakaubos na. Uy, dami yung Narinig nyo yun? Mukhang ubos na po ang orderin naman natin ng pansit tostado. Tata Uding Lomi. Suki ka ba dito? Oo, sarap dito. Uy. Parang tanay may-ari, naubusin na daw ng Kaya nga, Mickey. tumakbo yung mga kaps eh. Nahuli pa ng camera eh. Pero sige, maghihintay tayo para makatikim tayo nito. Okay, let's go. Hello po. Gandang tanghali po. Yan po ay sinasahog nyo sa pansit. extra toppings po nila, sir. Pwede naman yung pagsamasamahin, sir. Pwede po, sir. Pwede. So kung order tayo ng pansit, tapos pinagpatong-patong natin, parang ang ganda. Yan po ay pakana po ni Jaysar Recinto. Ang dadami ko na. Yung mga Sabi ko, pumili ka lang ng toppings. Tingnan mo ako kung pwede lahat eh. kasalanan na naman niya. Kasalanan ko na naman eh. Ako pala lang kaisip nun. Ayun o, parang overload, di ba? Parang ano, Tama naman. pansit na maraming toppings. Ayan mga kabs, so, syempre may sausawan. Turo sa atin ito ni Jaysar sa lokal dito eh. Tsaka may special appearance ulit na guest. Surprise! Gaboom! Rice. Para ibang ka yun. Tsaka food crawl. Sama sa food trip dito sa Batangas. Ayan. Ito na yung tostado. Lahat ng available na toppings binalagay na natin. No? All in. May pork chop, may liempo, may chicharon, may utak, may bulaklak. Nakatingin ka na ito, Chow? Hindi pa, ngayon pa yan. Ayan, Parang natikman ko yung medyo dark na tostado. Oo, yun naman yun. May caramel din yun, pero mas marami lang yung nilalagay. Dito sa Tata Uding, hindi nila masyadong sinapay. Hindi siya ganun katamis na... Oh, yun. Oo nga. Buti na lang in-overload na natin. Tapos ito, hati kami ni camera woman dito. Ang daming ano, no? Ang sarap, no? Tinoyo man sipa. Interview mo kanina si Tata Uding, ano yung pinakamaganda niyang sinabi kanina? Yung pagana pa. Mampagana sa kwento. Ayun, Tata Uding. Anong pinakamaganda niyang... Ano, sabi ni Tata Uding kasi nga ano eh, wala naman daw silang trabaho kaya ito, pinagbuti talaga nila yung pagluluto. Tama. Kung magano, no? Everything to lose eh, no? Tama, oo. Ito sa bahay lang talaga. Simpleng motivation, bahay. no? Sa garahe yung dine-in. Tapos sa mismo kusina nila yung kitchen nung pinaka-resto. Ito, pork chop yun. Grabe ito, wala mo ng sausawan. Ito, parang yung mga ano, nasa Cebu Street. Parang gano'n. Ay, oo. Pero ito, no? Oo, tama. Diba? Ito pungko, gano'n, Oo, no? ang pungko-pungko yung pag-apo ito kasi breaded. Konting utak. Ano ito? Chicken. Tama no. Manok nga ba? Chicken, ano? Hindi. Noodles din ito eh. Chicken daw. Baka meron ka rin dyan. Pagka gano'n ko, noodles din. Nabulang. Pinasabit nyo lang ako. Ito yung parang lunch na merienda. Hole in the Wall, puntahan nyo sa 134 Barangay, Balintawak, dito sa Lipa City, Batangas. On to the next na tayo. Guys, punta tayo doon. Mga tabs, let's go. Dito naman tayo sa ating final stop. Ito ang First Bite Sisig. At kung napapansin nyo, kanina ko pa sinisisi Jaysar sa mga pinupuntahan namin kung saan niya ako dinala. Pero this time, ito, request ko to, sinabi ko sa kanya, pumunta kami sa First Bite Sisig. Ano ba mayari niyan? First bite sisig. Kasi sabi niya, first bite, thank you Lord! So sabi ni Jaysar, ito lang ang branch na merong mga rice meals. Curious ako dito sa sisig niya kasi may tatlong klase yata. Tatlong klase, meron tayong pork, meron chicken, saka tofu. At syempre, iniisip din natin yung mga health conscious. Ito na nga ang first bite sisig dito sa Liba nila Jaysar Recinto. Salamat sa pagbisita. Talagang ako'y kinakabahan niya.
Ngayon ko lang na-realize na ganito pala ang pakiramdam kapag binablog ka ng kapwa mo vlogger sa negosyong meron ka. Oo, ganun. Pero maganda naman sa ating mga food vloggers, support. Ikwento mo naman sa amin yung mga in-order natin ngayon. Okay, so ito, yung original brand namin. Ang in-order natin doon, yung pork saka yung chicken. Tapos yung sa First Bite Rice Meals naman, yung tatlo namin produkto dyan, Kanto Fried Chicken, Pork Chop Rice, saka yung Beef Pepper Rice na anong tawag mo? Corn beef. Yun, sabi ko, ang witty mo doon, ba't di namin naisip yun? Ayan. Corn beef nga naman. Kaya mga kauso, Beef. ayan yung beef nila. Oo. May rice, may Oo. corn. Corn beef rice. Tama nga naman, oo. Pero ano talaga yun beef pepper rice yun. Sa lasa, syempre hindi ko naman nahayaang i-review mo pa to. Nandiyan ka na para sabayan mo ako. Masasabayan lang kita, oo. Siyempre sa kanya po ito, no? Alam ka naman sabihin niya, ang sarap. Oo. Oo nga. So, baka yung surprise Bias sa yun. Ang gagawin ko na lang, sasabayan kita, tapos nakaganto ako sa ilalim ng ano. Sana masarap pa, sana masarap. Tsaka yung mga tanungan at kwentuhan tungkol dito sa First Bite Sisig. Yun. Sabay tayo. First bite. Thank you, Lord. Ito yung creamy na version na malutong. Fried version siya ng medyo chunky. Ganun siya. Tama. Tapos sweet, creamy. Kasi, well, by the way, no, disclaimer lang. Never kinlaim ng First Bite Sisig na Kapampangan authentic sisig to. Tama kasi siyempre, i-respeto din natin yung authentic talaga. So, hindi namin sinasabi na authentic na Kapampangan sisig. And tama naman na natuwa ako kung ano yung mga dinescribe mo, yung talaga yung mga flavors sa mga textures na iniisip namin na yun yung vision namin sa sisig na to. So, natuwa ako na yun yung talaga yung description mo. Ano talaga siya? May sweetness siya. Tapos yung parang umami, parang ma-pepper din. Tapos yung bits ng chicharon, nakatulong dun sa texture kapag inunguya mo siya. May contrast ba? Kumbaga may creamy, tapos may litong, sabay-sabay sa bibig. Yun yung okay dito. Tapos yung ginagamit na sibuyas, yung sibuyas na malasa, yung pula. Oo, talagang freshly chopped yan. Mas matapang na version kasi yun. Kumpara dun sa puti, although usually puti, kung kinlame na authentic ang ginagawa. Hindi naman to kinlame. So, kasi ang worry ni JSR, baka daw magalit ang mga viewers na Kapampangan. Huwag tayong magalit mga kabs namin Kapampangan. No? Never naman kiniklaim yung mga ganun eh. So, syempre, open tayo sa innovation. Oo. Marami na ako natikman na ganito sa Manila. Oo. Iba-ibang version din na hindi naman yung inihaw, hindi naman yung... Alam mo ba? Ang ako dyan, basta wag lang i-claim na authentic. Yun. Kasi ako sa Lipeño, ganun din ako eh. Siyempre, yung may lomi ng lipa, tapos marami na ring versions eh. Yung iba may gulay. As long as hindi nila kiniklaim na authentic na lipa lomi sila. Yun din ang alam kong rule pagdating sa lomi. Tulad na rin ng mga pansit, pag nasa ibang lugar, pwede nilang gawin, pero we cannot claim kung meron kang ginawang fix. Ano na naman yun? Iwasan na natin yung mga ganun. Parang, kumbaga sa mga topics, bawal pag-usapan yung mga ganun. Yung parang politics, mga ganun, religion. Dapat kasali rin yung mga ganun. Mga katulad nito. Anyway, sisig is good. Marami na rin nagtatanong na gusto mag-franchise sa ibang lugar. Ang ako naman yan, gusto ko munang, kumbaga, dito muna, sa Batangas. Pero pag nagkaroon ng opportunity na sa ibang, na maganda yung location, go tayo dyan. Siyempre, pag may opportunity, pag pumatok yan, siyempre, alam ko, kailangan i-grab yun. Kaya in the first place, kaya rin naman namin nasimulan to kasi nagkaroon ng opportunity. Diba? Kasi ikaw, tulad mo, sabi mo nga, ang hirap naman ng mag-food business, diba? Totoo. Pero nandiyan yung opportunity, present sa atin ni Lord. So, kung mag-ginrap lang natin. Tama ka dyan. Tapos sinabi mo nga, pag binigay sa'yo ni Lord, kaya nga literal na first bite talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. First bite sisig. Thank you, Lord. Thank you, yung Lord. opportunity. We have 5 branches na ngayon. Wow. So, bukod to, ito yung ano namin, Lima branch, Bugtong na Pulo, just outside Lima. Tapos yung main branch namin, sa Shell, Tambayan, labas lang ng Lipa Medic. So, ito naman, chicken sisig, very popular yan doon sa branch namin na Parkway Square. Ito po, meron din siyang bits na nilagay dun sa taas. Hindi ko alam kung baka crispy chicken skin. Chicken skin yan, Mukhang ganun kasi. Same taste lang, nag-iba lang yung meat. Siguro same lang din yung sisig sauce. Nag-iba lang yung peels kasi alam mo sa sarili mo na mas healthy to. Hindi katulad ng pork, pag kinagat mo, ninuya mo, alam mong may mga tumatalsik na. Taba-taba yun. Taba-taba. Dito, less guilt. Oo. Huwag mo na lang isipin na may chicken skin. Yun na lang. Ayun nga lang, chicken skin. Yun na yung pinaka Kasi sinasabi mo nga na yung contrast and texture. Kasi ako very particular ako dyan eh. Gusto ko talaga may contrast and texture. So, kailangan talaga merong crunchy component. May lutong. Oo, meron lutong. May lambot, may creaminess. Oo. Kasi yung flavor, sumasali dun sa laro, sa bibig. Ang tao kasi, parang alam nila yung sisig pork talaga yun. Pork talaga. Lately na lang lumabas yung mga seafood sisig, tofu sisig, bangus sisig, yung mga ganun pa eh. Balot sisig, yung mga ganun pa. Sa dami ng pwedeng ibenta as a food business owner, bakit naman sisig yung main, yung main mo napili? Ganda tanong yan. Pag magne-negosyo ka,
dapat yung gusto mo, di ba? Oo. Ma-service man yan, ma-produkto. So gusto ko sana yung produkto namin ay yung gusto ko rin talaga. Siyempre dapat lomi. Eh kaso, din sa Lipa, medyo matibay-tibay na yung mga lumihan dito. Mahirap ng banggain. Totoo. So, pass muna tayo sa lomi. Kasi naisip ko naman, pares. May din ako sa pares eh. Kaso sa Lipa, sa Batangas, mahirap. Yung mga ganyan may salsa, may sabaw. Ang isip pa rin ng mga Batanggenyo, lomi or goto. Ako, medyo mahihirapan din. Mga pambansang almusal nyo dito yun eh. Oo. So, naisip ko sisig. Halos naman lahat ng tao mahilig sa sisig. In fact, marami nga nagsasabi na ito dapat yung national food natin. Pumunta rin kami ng Pampanga noon. Dami namin kiniinan na sisigan. Bukod sa pagbibigay pugay, siyempre pag sisig, Pampanga, gusto namin kumuha yung mga best practices, yung mga what makes Kapampangan sisig unique, saka hinahanap-hanap ng mga tao. In-incorporate namin yung iba nun, kasisig namin. Yun din. Balik naman tayo dito. Yeah. Okay, so bago lang tong mga to. Bago lang. Kasi nagkaroon kami ng opportunity na mag-open ng branch sa loob ng La Salipa. Kaso yun nga, may branch kami, may franchise kami outside La Salipa. Ayaw naman namin kompetentehin. Nagtayo kami ng bagong brand ito, First Bite Rice Meals. Solid talaga lagi combination ng beef tsaka corn eh, no? Oo. Kahit dun sa ano, isang kainan sa mall, yung nasa sizzling, yung may mapaminta ang pangalan. Oo. Ayun. May ano yun eh, may corn lagi akong extra dun eh. Pwede kang makamasa, pwede kang medyo social. Oo. Version. Saka something different naman. Yan. Yung rice niyan, pinapry din namin with the special sauce. Oo, may lasa din yan. Napansin ko fried rice yung sa ano, Oo. sa beef pepper rice, no? By the way, ang lasa nito, manamis-namis din, na parang tapang matamis. Tapos i-pair mo dito sa fried rice version nila, mas nagbo-boost yung parang umami niya. Parang ganun. Saka yung pepper, syempre. Pepper, pepper, ano siya eh? Pepper beef siya eh. Maganda pagkaka-formulate ng lasa dito. Okay. Hindi ko pa marank na masabi na favorite ko to. Hindi ko naman natikman. Yun nga, kailangan mo tignan muna. Dito tayo sa fried chicken. Kanto fried chicken. Ito yung parang binutterfly siya. Kanto fried chicken. Minsan nakakita akong gano'n, naka-butterfly siyang gano'n. Ano, crispy sa outside, syempre, chicken. Gano'n ang lagi nating nakikita sa mga fried chicken, no? Then yung breading skin, then the chicken. At only gravy. Pero mamaya na tayo luyamin yan. Wala ko ng sauce. Doon tayo magkakaalaman eh. Yung balat, malalasahan mo agad yung tawag ko doon pagka nagustuhan ko yung balat, alat. Alat, oo. Gusto ko yung alat ng balat. Yung iba kasi parang tinitake nila negatively pag sinabing maalat yung dish eh. Huwag lang sobrang alat. Feeling nila pangit yung word na alat eh. Kahit saan naman pagka sinabi mo, actually, ito Cebu, iba, lechon. Yung balat, sabihin namin maalat. Nagagalit sa mga ibang nanonood. Bakit nyo sinabing maalat? Yung pipa sabihin, hindi masarap. Yes. Yun yung gusto namin. Ako yun, yung alat, yung tolerable na alat. Yun yun. Kung kakain ka ng balat, ang lutong, di ba, ang sarap ng texture, kaso walang lasa. Parang boring. Saka alat, salt, parang pinaka-basic na seasoning yun. Pag sinabing maalat, ibig sabihin, ang ganda ng pagkaka-season ng salt nga, malasa niya, no? Isipin mo ang pagkain na walang salt. Yun. Ito yan. Move on tayo dito. Feeling ko naman, parehas lang naman breaded pork chop nito. May pork chop nila. At si Jason ay talagang parang kinakabahan. Iba no? Iba yung preview. Oo nga eh. Ano yung parehas lang lasa? Parehas lang. Pork Parang sisig lang din, nag-iba lang yung texture nung karne. Pwede ko nang sabihin, favorite ito. Yung beef pepper na may corned beef. Shout out kay Anton. Recipe niya yan. Anak ni Prani. Anak ng partner namin, Anton. Recipe niya yan. Mahilig na manood ng mga food YouTubers yun. Anton, nasarapan, no? Gusto ko yung mga manamis-namis na parang tapa. Tama. Maganda yung pagkakalambot niya. Hindi ko lang na sabi kanina. Ang sarap niya balik-balikan. Kasi ang daling nguyain, hindi ka pa hihirapan. Kasi pwede naman lagyan ng, ng gravy ang pepper steak, di ba? Pwede nyo i-try yun. Para kayo nasa fast food niya. Kung anong available, di ba? Pwede, lagyan mo. Habol mo lang sa ulam. Pwede. Take note namin yan. Uy, pwede pala yung gravy natin sa Drizzle mo, parang gano'n. Pwede. Hindi nangyayari naman yan mga pepper steak. Kamusta naman ng 2 years? Meron bang mga struggle sa pagiging business owner? Ang dami. Kasi yun nga yung pinag-usapan natin, di ba? Na okay naman tayo as vloggers. Kumbaga, comfortable naman tayo. Bakit ba tayo naghanap ng papakahirap pa? Pero kasi syempre, kung yun yung passion mo talaga eh. Yun. Kung yun yung dream mo talaga eh. Saka syempre tayo, paganda para mag-grow tayo, maghahanap tayo ng challenge. Totoo diba? Na saka ano yan eh. Hindi ako.
Oo. Saka, nandyan din yung pag business owner ka, yung mga makukuha mo dyan ng mga resilience, magagamit mo rin yan na pagiging vlogger din. Marami kang matututunan actually. Maraming ups and downs, ano naman natin yan, expected naman yan. Pero yung pag may mga down, the moment na may magsabi, oh, yung sarap po ng sisig, may makaka-receive ka ng message na, magtatag sa'yo, nasarap, yun, napapawi lahat ng pagod. Parang ato, kaya hindi. Yan, lahat yun. Oo, kaya namin ginagawa to. Alam ko yung nararamdaman ng ganyan, yung nasasabihin, ang sarap ng pagkain. Tatandaan ko dun sa resto ko dati, nataon na yung customer, ako yung nadatnan, na subscriber. Ako niluluto, tapos pinanood nila, niluluto ko, tapos sinarve ko. After nilang kumain, mga ganun dun sa, sa mismong harap ng kitchen. Uy, Kanyaman! eh yun, no? Sarap sa feeling, eh. Natanggal lahat. Oo, di ba? Natanggal lahat ng pagod. Sarap sa feeling, eh. Kaya sabi ko na lang, Kenny! Kenny, okay na lang. Gawin ka rin, eh, no? Kanyaman. Oo. Ayun, share ko lang yung nararamdaman po ng mga katulad namin na business owner. At hindi naman porket business owner ka, sabi ng mga tao, ay mayaman na yan, ang dami yung business. Hindi po lahat ng business eh. Ganun naman talaga ka, agad. Minsan kasi lang yan eh. Parang pinapaikot mo lang, nile-level mo lang, mine-maintain mo lang siya. And at the same time, pinapahirapan mo lang yung sarili mo, pero pinapasaya mo naman yung kalooban. Hopefully, banda-banda dyan, malay natin, di ba? Kasi syempre, goal din naman natin. Kasi parang more branches, more employees, more franchisees na magkakaroon ng opportunity. Pero sa ngayon, syempre, hindi yun yung parang pinaka-goal talaga natin. Kasi kahit naman sa vlogging, di ba? Pag ang goal mo ay kumita, yumaman, hindi ka talaga magsasucceed dyan. Yun ang mali, no? Kailangan talaga, ang goal mo, sumipag, matuto, mag-grow, mag-learn. Yan. Siguro, para mas mapaiksi at mapa-shortcut natin, ang ibig mo sabihin, wala pong shortcut. Tama. Walang shortcut. Walang easy path o walang easy way, walang shortcut. Yun po yung buod nung sinabi niyo. Oo. So, walang shortcut. Ayun, feeling ko naman, hindi natin mauubos to. No? Kung napansin nyo, 24 hours po kami na nandito sa, hindi lang lipa eh. Umabot pa kami sa Nuwan na mapapanood na napanood nyo na yata. Dun sa Team Ganlas TV. Pag po kayo maninibago, Kabses Channel po ito. Pero ang ibang part nitong palabas na ito ay nakita nyo naman sa bonus clip ng Team Ganlas TV. Ito na yung full. Ito yung full video. version. Ito po'y magkakasabay naman. Kung hindi ko man naisabay ng pag-upload, ay kasalanan ko po yung pasensya na ko. Busy lang. Yung vlogger na, business owner ba? Marami tayong ganap sa buhay. Minsan may mga travel pa. Alam niyo po yung mga napapanood nyo, minsan last week pa yun eh, tapos hindi pa napapalabas agad. Yun lang. Share ko lang. Baka nagtatampo kasi yung iba. Tagal mo walang upload. Lagi na lang every 1 week. Pero ano din yun eh, kasi parang in a way, responsibilidad din natin sa mga supporters natin na kaya tayo nagsosorry sa mga followers natin pag hindi tayo nakakapag-upload. Kasi syempre, nga siya, tama ka. Nagiging responsibilidad siya na kailangan may care ka sa kanila. Hinahanap ka nila tapos wala ka. Kasi yung day na nag-upload ka, uupo yan sa harap ng TV nila, kukuha ng inumin, ng maghihintay, tapos walang upload, di ba? Kaya, so pag mga times na nangyayari walang upload, pasensya na po. Babawi kami lagi. Babawi. Ang importante po, makakabawi. Katulad nitong gandiyan namin, mula Batangas, dito ulit tayo sa Batangas. Ayun po ang tamang bawian na nangyari nitong mga nakaraan lang. Yan, bawi-bawian lang. Ayun, bago natin tapusin, imbitahan natin silang lahat na pumunta sa First Bite Sisig. Ayan, sa mga Cubs Nation, sa mga TYL gang na nanonood, kung di nyo pa natitimusan ng First Bite Sisig sa First Bite Rice Mills, ay tara na, punta na kayo any of our branches. Para sa First Bite Sisig namin, meron kami Shell Tambayan, meron kami sa Parkway Square, tabi ng Lasal, Bugtong na Pulo, itong branch na to, lalabas lang ng 5, Poblacion, Padre Garcia, saka sa Santa Rita Calzada, Batangas City, tapos itong First Bite Rice Mill sa loob ng Salipa, saka dito sa Bugtong na Pulo, Diniren, Salipa City. Nakaka-proud, ang dami. Ang bilis po ng pag-grow. Mahaba lang yung address ko, di pala, mahaba lang yung sinabi ko. Congratulations sa 5. Lima branches. Maraming salamat, Jay Sarrecito. Salamat din sa Maraming salamat kay Aisha, Mrs. Presinto. Ako bali may utang sa'yo ngayon. Kasi Lipa, Pampanga, Lipa, pwedeng yung pinag-uusapan natin, yung talaga, Pero alam ko meron ka pang naiwan dun sa bandang Pwede rin naman yun. Kung saan tayo pwede, gagawin natin yan para sa inyo lahat. TYL gang at saka Cubs Day. Yun, Ayan. Jazar Canlas, supportahan niyo po. Kung di kayo makarelate, panoorin niyo yung Oliver's Goto video niya. Para makarelate yung
Kung ba't Alam mo, kami natatawa. napanood na sila. Ba't kami natatawa sa JSR Canlas. Pag kasama po kami, ganun po yung nangyayari. So sa next time yan, may makakasalubong tayo ganyan kasi napanood nila to. JSR Canlas. Dito sa Kamses Channel, wala naman ako masyadong outro. Hindi naman katulad dun sa Team Canlas TV, no? Pero sige, outro na lang tayo. Sabihin na lang natin, manyaman. Kenny! Bye! Peace out sa inyong lahat. First Bite Sisig, supportahan natin. Thank you, Lord. Bye-bye. Bye! Alright. Okay.